Isang kaluskos. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Ricardo. Isang mahinang, halos paanas na kaluskos mula sa dilim ng unang palapag ng kanyang malaking bahay. Nakatayo siya sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang katawan ay balot sa isang mamahaling silk robe, ngunit ang isip ay hindi mapakali. Kanina pa siya hindi makatulog. Ang mga numero, ang mga forecast ng kumpanya, ang bigat ng pagiging isang CEO. Lahat ay tila mga multo na bumubulong sa kanyang tainga sa katahimikan ng gabi. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig, isang simpleng gawain para subukang pakalmahin ang naguguluhang isip. Pero ang kaluskos na yon ay mas nagdulot pa ng kaba sa kanya. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay tunog ng isang taong nag-iingat. Sinundan niya ang tunog, dahan-dahan ang bawat hakbang sa malamig na marmol na sahig, hanggang sa marating niya ang bukana ng malawak nilang kusina. At doon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa salaming bintana, nakita niya ang isang anino, isang babae. Nakatayo ito ng patalikod sa kanya. Ang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Tila may itinatago. Ang bago nilang kasambahay. Si Teresa. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong ginagawa nito sa kusina sa ganitong oras ng gabi? At pagkatapos, nakita niya ang kilos nito. Ang isang kamay ni Teresa ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanilang basurahan. May kinuha ito. Isang piraso ng tinapay na itinapon mula sa kanilang hapunan kanina. Napatigil sa paghinga si Ricardo. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya sa dilim. Nakita niya kung paano itinaas ng babae ang tinapay. Nakita niya ang bahagya nitong panginginig. At sa isang mabilis, halos desperadong kilos, isinubo niya ito, habang ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig na para bang natatakot siyang may makarinig sa kanyang paglunok. Para siyang sinaksak sa dibdib. Naramdaman ni Ricardo ang pagkirot sa kanyang puso. Isang matinding awa na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang babaeng ito na naglilinis ng kanyang bahay, na naghahanda ng kanyang pagkain, ay napipilitang kumain ng kanilang mga tira mula sa basurahan. Ang kahihiyan sa eksenang nasasaksihan niya ay tila mas matindi pa para sa kanya kaysa sa babaeng gumagawa nito. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagluwag ng pagkakahawak niya sa basong daladala niya. Ang lamig nito ay nawala sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa sahig. Isang malakas na blag, ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin. Gulat na napalingon ang babae, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa pagtama ng sinag ng buwan sa mukha nito, kitang-kita ni Ricardo ang lahat. Ang pamumutla, ang manipis na pisngi, ang mga guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang mundo. Ito ay ang mga matang iyon. Kahit puno ng takot, mayroong talino at lalim sa mga iyon na pamilyar sa kanya. Ang hugis ng kanyang mukha, kahit na pinapayat ng hirap, ay naghatid ng isang alaala mula sa malayo, mula sa ibang panahon, sa ibang buhay. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang babaeng nakasalamin, nakatayo sa harap ng isang silid-aralan. Ang mga mata ay nag-aalab sa talino at husay habang tinatalakay ang mga obra ni Jose Rizal. Isang boses na puno ng awtoridad at inspirasyon, ang matalinong guro, ang babaeng humubog sa kanyang pag-iisip, ang iginagalang na propesor ng panitikan. Hindi maaari. Napaatras si Ricardo ng isang hakbang. Ang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang babaeng kaharap niya, na may mumo ng tinapay sa gilid ng labi at may luha sa mga mata, ay hindi maaaring siya. Ngunit habang tinititigan niya ito, lalong lumilinaw ang lahat. Ang babaeng kumakain ng tira mula sa kanilang basura ay ang babaeng minsan niyang tinawag na Ma'am, isang pangalan ng halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi, puno ng pagkalito at sakit. Professor Castro? Imposible. Isang nabasag na baso.
Iyon ang paulit-ulit na tunog sa panaginip ni Teresa. Kasabay nito ang mukha ni si Ricardo. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nagising siyang hinihingal. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib na parang isang ibong gustong makawala. Pawis na pawis ang kanyang noo. Madilim pa sa maliit na silid ng mga katulong, ngunit para sa kanya, ang anino ni Sir Ricardo ay nakatayo pa rin sa bukana ng pinto ng kusina. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Awa ba o pandidiri? Kagabi. Ang nangyari kagabi. Napapikit siya ng mariin, ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong gumagapang sa kanyang buong katawan. Nahuli siya sa pinakakahiyahiyang sitwasyon na maari niyang maisip ngayon ang araw na yon. Ang araw na palalayasin siya. Sigurado siya roon. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay tila may bigat. Naligo siya at nagbihis. Ang mga kilos niya ay mekanikal, walang buhay. Ano ang gagawin niya? Saan siya pupulutin? Paano na ang mga bata? Lumabas siya ng kanyang silid, handa na sa pinakamasama. Naabutan niya ang mag-asawa sa kanilang hapagkainan. Tahimik. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Si Ma'am Carmen ay may matalim na tingin habang nagbabasa ng dyaryo. Si Sir Ricardo naman ay nakatitig lang sa kanyang tasa ng kape. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. "Good morning po, Sir Ma'am," sabi niya sa mahinang boses at nagmamadaling pumasok sa kusina. Naramdaman niya ang mga mata ni Ma'am Carmen na sumusunod sa bawat galaw niya. Nagsimula siyang maghanda ng mga plato para sa sarili niyang almusal, ngunit narinig niya ang boses nito mula sa komedor. "Teresa!" Malamig ang tono nito. "Po, Ma'am?" "Parang ang bilis maubos ng pagkain sa ref natin ngayon," sabi ni Carmen. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "May napapansin ka ba, Ricardo?" Hindi sumagot si Sir Ricardo. Ngunit para kay Teresa, ang tanong ay isang direktang sampal. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi siya umimik. Ano ang sasabihin niya? Nang biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Mula sa isang numerong hindi nakasave. "Huling araw mo na to, Castro. Magbayad ka kung ayaw mong kaladkarin ko kayong mag-iina palabas ng inuupahan nyo." Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang banta mula sa labas, at ang kahihiyan sa loob ng bahay na ito. Sabay-sabay siyang sinasakal. "May problema ba, Teresa?" Boses ulit ni Ma'am Carmen, mas matalim ngayon. "Wala po, Ma'am. Pasensya na po." Sagot niya. Mabilis na ibinulsa ang cellphone. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang mga anak. Maya-maya, nang mag-isa na lang siya sa kusina, tinawagan niya ang mga ito sa video call. Ito lang ang nag-iisang sandali sa kanyang araw na nakakalimutan niya ang lahat. Ang tatlong ngumingiting mukha sa screen ang kanyang mundo. "Mama, kamusta po ang work sa office?" Tanong ng kanyang panganay. Isang maliit na kirot ang tumusok sa puso niya. "Okay lang, anak. Maraming ginagawa. Kayo ba? Kumain na kayo?" "Opo, Mama. Mama, pasalubong po ng Jollibee sa uwi mo, ha?" Sabi naman ng bunso. Ngumiti siya. Isang nangiting pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Sige, anak. Pag-ipunan ni Mama, ha? Maging mabait kayo dyan. Mahal na mahal ko kayo." Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Kaya niya to. Kakayanin niya ang lahat para sa kanila. Habang nag-aayos siya sa sala, lumabas si Ma'am Carmen mula sa kanilang silid, may dalang tasa ng kape. Tumigil ito malapit sa kanya. Tinitingnan ang pag-aayos niya ng mga unan sa sofa. "Mukhang kailangan mong mas pagbutihin ang trabaho mo," sabi nito. "Hindi ako nagbabayad para sa serbisyong pabagal-bagal." At pagkatapos, sa isang kilos na tila sinadya, biglang tumagilid ang tasa sa kamay ni Carmen. Natapon ang mainit na kape sa puting alpombra. "Ay!"
Sigaw ni Carmen, pero walang gulat sa kanyang boses. Tumingin ito kay Teresa. Ano ba yan? Ang lapit-lapit mo na. Hindi mo pa naiwasan? Tingnan mo ang ginawa mo. Linisin mo yan. Agad-agad. Napayuko si Teresa. Walang salitang namutawis sa kanyang bibig. Kumuha siya ng basahan at lumuhod sa sahig. Pinupunasan ng mantsa habang nararamdaman ang nakakapasong tingin ni Ma'am Carmen sa kanyang likuran. Sa loob ng silidaklatan, hindi na malaya ni Teresa na nakabukas ng bahagya ang pinto. Narinig niya ang boses ni Ma'am Carmen na kausap si Sir Ricardo. Hindi ako mapakali sa babaeng yan, Ricardo. May itinatago siya at aalamin ko kung ano yon. Napatigil sa pagpunas si Teresa. Ang basahan sa kanyang kamay ay naging malamig na yelo. Ang takot na kanina niya pa sinusubukang itaboy ay bumalik. Mas matindi at mas madilim kaysa kanina. Katahimikan. Iyon ang naging sandata ni Ricardo sa buong umaga. Isang nakabibinging katahimikan habang pinapanood niya ang banayad na kalupitan ng kanyang asawa kay Teresa. Nakita niya ang lahat, ang patutsada sa agahan, ang sinadyang pagtapon ng kape, at sa bawat sandali, nararamdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng sarili niyang kaduwagan. Nang marinig niya ang sinabi ni Carmen, naaalamin nito ang sikreto ni Teresa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. May utang na loob siya sa babaeng iyon. Isang utang na loob na hindi na babayaran ng pera. Sa kanyang opisina sa Soriano Corp, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Professor Teresa Castro sa harap ng klase noon. Ang boses nito ay puno ng sigla habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng dangal at prinsipyo sa mga nobela ni Rizal. Paano nangyari ito? Paano ang isang babaeng humubog sa isipan ng napakaraming kabataan ay nauwi sa pagpupulot ng pagkain mula sa basura? Ayaw niyang mag-isip. Gusto niyang gumawa ng paraan. Dinala niya ang kanyang atensyon sa computer, nag-type ng ilang mga salita. Teresa Castro, literature professor. Lumabas ang ilang mga lumang artikulo mula sa universidad, mga papuri sa kanyang mga akda, mga larawan niya habang tumatanggap ng parangal. Ngunit walang bago. Tila bigla na lang siyang naglaho sa mundo ng akademya. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngayon na, nang hapong iyon umuwi siya ng maaga. Alam niyang nasa isang meeting si Carmen kasama ang mga kaibigan nito. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagpunta siya sa ATM at nag-withdraw ng malaking halaga. Inilagay niya ito sa isang puting sobre. Hindi ito awa. Ito ay pagtulong. May malaking pagkakaiba, sabi niya sa sarili. Pagdating sa bahay, nalaman niyang namamalengke si Teresa. Perpekto. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na silid nito sa likod bahay. Simple lang ang kwarto, malinis, ngunit halos walang personal na gamit maliban sa isang maliit at kupas na litrato ng 3 batang nakangiti sa ibabaw ng maliit na mesa. Biglang kumirot ang puso niya. Para sa kanila ang lahat ng pagtitiis na ito. Maingat niyang binuksan ang isang drawer sa maliit na aparador nito. Nakita niya ang ilang mga nakatuping damit. Isiniksik niya ang sobre sa ilalim ng mga iyon, sa lugar na siguradong makikita nito pero hindi halata. Isang bonus na hindi na kailangang pag-usapan. Nakahinga siya ng maluwag pagkalabas ng silid. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ito ang unang hakbang. Ngunit ang gaan ng loob ay hindi nagtagal. Kinagabihan, bago pa man makita ni Teresa ang sobre, si Carmen na ang nakadiskubre nito. Pauwi si Carmen mula sa kanyang lakad nang maalala niyang may iniwang sirang sapatos sa shoe rack malapit sa silid ng mga katulong. Habang hinahanap ito, hindi niya sinasadyang nabuksan ang maling drawer, ang drawer ni Teresa. At doon, nakita niya ang isang makapal na puting sobre. Dala ang sobre, pumasok si Carmen sa kanilang master's bedroom na parang isang bagyong paparating.
Si Ricardo ay nagbabasa sa kama. Ano ito, Ricardo? Tanong ni Carmen. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Itinaas niya ang sobre. Agad na naintindihan ni Ricardo. Napaupo siya ng tuwid. Carmen, let me explain. Explain what? Unti-unting tumataas ang boses ni Carmen na naglalagay ka ng sobrang puno ng pera sa drawer ng katulong natin? Para saan ito? Bayad? Bayad para sa ano? Ricardo? Anong serbisyo ang binibigay niya sa'yo na hindi ko alam? It's not what you think. Depensa ni Ricardo. Tumatayo na rin. Tinutulungan ko lang siya. Nahihirapan ng tao. Tumawa si Carmen, isang tawang walang saya. Nahihirapan? Lahat tayo nahihirapan. Bakit siya? Bakit napaka-espesyal niya sa'yo? Dahil ba maganda siya? Dahil mukha siyang kaawa-awa? Don't give me that charity bullshit, Ricardo. Kilala kita. Hindi mo siya kilala. Sagot ni Ricardo. Ang sarili niyang galit ay nagsisimula ng umakyat. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang babaeng tinatawag niyang katulong ay ang propesor, na pareho nilang hinangaan noon sa kolehiyo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Iyon ay sikreto ni Teresa, hindi sa kanya. Ah, talaga? At ikaw, kilalang kilala mo siya? Humakbang si Carmen palapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at selos. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan, Ricardo. Huwag mo akong gawing tanga. Wala kang nakikita dahil wala namang dapat makita. Sigaw ni Ricardo. Gusto ko lang tumulong sa isang taong nangangailangan. Is that so wrong? Naluha si Carmen hindi dahil sa sakit, kundi sa tindi ng galit. Ang mali ay ang pagtatago mo nito sa akin. Ang mali ay ang pagtrato mo sa kanya na parang mas mahalaga pa siya kaysa sa akin, sa pamilya natin. Kung hindi mo siya aalisin sa bahay na to, Ricardo, ako mismo ang gagawa ng paraan para paalisin siya. Ang banta ay naiwan sa hangin, mabigat at mapanganib. Alam ni Ricardo na hindi nagbibiro si Carmen. Ang simpleng pagtulong niya ay nagsimula na ng isang digmaan sa loob ng kanilang tahanan. Takot, iyon ang unang emosyon na gumising kay Carmen kinaumagahan. Hindi galit, hindi selos, purong takot. Habang nakahiga siya sa tabi ni Ricardo na mahimbing na natutulog, tinititigan niya ang mamahaling kisame ng kanilang silid. Ang bawat inukit na detalye, ang chandelier na gawa sa kristal, lahat ng ito ay simbolo ng buhay na pinaghirapan niyang buuin. Isang buhay na perpekto, matatag, at kagalang-galang. Ang babaeng iyon, si Teresa, ay isang lamat sa perpektong larawan na iyon. Hindi niya maintindihan ang asawa niya. Si Ricardo, na palaging praktikal, ay biglang nagiging sentimental at pabaya dahil sa isang katulong. Ito ay hindi normal. Para kay Carmen, ang anumang bagay na hindi normal ay isang banta. Bumangon siya nang walang ingay. Nagpunta siya sa kanyang walk-in closet, isang santuwaryo ng mga designer na damit at sapatos. Habang pinipili niya ang kanyang isusuot, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang batang babae, payat at gusgusin, nakatayo sa labas ng isang panaderya. Tinititigan niya ang mga tinapay sa loob, ang tiyan ay kumakalam sa gutom. Pinagtataboyan siya ng may-ari. Umuwi siyang umiiyak, dala ang kahihiyan, at ang amoy ng tinapay na hindi niya matitikman. Napapikit si Carmen ng mariin, pilit iwinawaksi ang alaala. Iyon ay noon, iba na ngayon. Siya na ang may kontrol, at gagawin niya ang lahat para mapanatili ang kontrol na yon. Ang kanyang unang hakbang, pagmamanman. Nang umalis si Ricardo para sa trabaho, tumawag siya sa isang security company. I want CCTV cameras installed in my house. Today, sa living room, sa dining area, at lalo na sa kusina. Kinahapunan, habang abala ang mga technician sa pag-install, pinanood ni Carmen si Teresa mula sa kanyang opisina sa bahay.
Kitang-kita niya ang pagiging maingat nito sa bawat galaw, na tila natatakot itong makabasag ng kahit ano. Pero para kay Carmen, ang pag-iingat na yon ay hindi tanda ng pagiging magalang, kundi tanda ng isang taong may itinatago. Pagkatapos ng mga kamera, sinimulan niya ang kanyang psychological warfare. Tinawagan niya ang agency kung saan nila kinuha si Teresa. "Hello, I'm calling about one of your hires, Teresa Castro," sabi niya sa pinakamatamis ngunit may awtoridad na boses. "I just want to file a small complaint. She's a bit slow and clumsy. Baka kailangan niyo siyang i-monitor." Isang maliit na lason, isang duda na itinanim sa isipan ng kanyang mga employer. Ang huling bahagi ng kanyang plano para sa araw na yon ay ang pinakadirekta. Inimbitahan niya ang dalawa sa kanyang mga high society friends para sa isang munting merienda. "Teresa, paki-prepare yung specialty set natin," utos niya. "At pakilabas yung French macarons na binili ko kahapon." Habang naghahanda si Teresa, sinadya ni Carmen na bigyan ito ng maling instruksyon. "Make sure na mainit yung tubig, yung kumukulo talaga, bago mo ibuhos sa tipot. Ganoon gusto ng mga bisita ko. Alam niyang ang porselanang yon ay masyadong delikado para sa kumukulong tubig." Habang nag-uusap sila ng kanyang mga kaibigan, narinig nila ang isang mahinang tunog ng pag-crack mula sa kusina. "Oh my, what was that?" tanong ng isa niyang kaibigan. Tumayo si Carmen, ang muka ay nagpapanggap na nag-aalala. Sa kusina, nakita nila si Teresa, nakatitig sa mamahaling tipot na may maliit na basag sa gilid. "Oh, Teresa," sabi ni Carmen, ang boses ay puno ng pekeng panghihinayang. "Sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka, hindi ba? The teapot is an antique. Ma'am, sinunod ko lang po ang..." "Shh!" putol ni Carmen. "It's okay. Accidents happen." Ngumiti siya sa kanyang mga kaibigan, especially with new help. Ang mensahe ay malinaw. Si Teresa ay palpak. Nang gabing iyon, habang mag-isa siya sa kanyang opisina at pinapanood ang live feed mula sa mga CCTV camera sa kanyang tablet, nakita niya ang isang eksena na nagpakulo ng kanyang dugo. Nakita niya si Ricardo, pauwi mula sa trabaho, na tumigil sandali sa labas ng kusina. Nakita niyang iniabot nito ang isang maliit na paper bag kay Teresa ng palihihim. Isang supot ng pandesal, isang simpleng pandesal. Ngunit para kay Carmen, iyon ay isang bala. Isang patunay ng pagkakanulo. Hindi na niya kaya. Ang mga maliliit na patibong ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang malaking armas. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. "Hello," sabi niya sa mababang boses. "It's Carmen Soriano. I need a private investigator. May ipapahanap ako sa'yo. Her name is Teresa Castro. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Bawat dumi, bawat sekreto." Ibinaba niya ang tawag. Sa wakas, naramdaman niya ulit ang pagbabalik ng kontrol. Malapit nang matapos ang lahat ng ito, ang hangin sa loob ng bahay ng mga Soriano ay naging mabigat at nakaka-suffocating. Bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Ang mga itim na bilog ng mga bagong CCTV camera na parang mga bubuyog na nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang bawat utos ni Ma'am Carmen ay may kasamang talim. Bawat ngiti nito ay may nakatagong lason. Nararamdaman ni Teresa na para siyang isang daga na unti-unting sinusukol sa isang kulungan. Ang pag-atake ay dumating isang umaga, tahimik at walang babala. "Teresa!" tawag ni Ma'am Carmen mula sa sala. Nag-aayos si Teresa ng mga halaman sa hardin. Agad siyang pumasok, pinupunasan ng mga kamay sa kanyang duster. Nakaupo si Ma'am Carmen sa sofa, ang muka ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala. "May problema kasi." Simula nito, nawawala yung isa kong hikaw, yung maliit na may diamante. Hindi ko naman sinasabing ikaw ang kumuha, pero ikaw lang naman ang naglilinis sa kwarto ko kahapon. Ang mga salita
ay binitawan ng may lambing, pero ang epekto ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Teresa. "Ma'am, hindi po ako." Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Paano ka magdedepensa laban sa isang akusasyon na hindi naman direktang sinasabi? Sabi ko nga, hindi kita pinagbibintangan. Sabi ni Ma'am Carmen, itinaas ang isang kamay. Pero pakihanap na lang, baka naisama mo lang sa basura. Mahal pa naman yun. Tumalikod na si Ma'am Carmen, iniwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng sala, nakakaramdam ng kahihiyang mas masakit pa sa isang pisikal na pananakit. Ang pagbintangan kang magnanakaw nang hindi ka direktang tinatawag na magnanakaw. Iyon ang kalupitan ni Carmen. Hindi niya napigilan. Tumakbo siya papasok sa pinakamalapit na banyo. Isinara ang pinto at isinandal ang noo sa malamig na kahoy. Doon, kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Ayaw niyang bigyan si Ma'am Carmen ng satisfaksyon na marinig siyang umiyak. Ang mga luha ay tumulo ng walang tunog sa kanyang mga pisngi, mainit at mapait. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nang makalabas siya, ang mga mata ay bahagyang namumugto. Nagkasalubong sila ni Sir Ricardo sa pasilyo. Tila may hinihintay ito. "Teresa," sabi nito sa mahinang boses. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan ay iba. Puno ng pag-aalala. Nag-iwas siya ng tingin. "Sir, nakita ko, narinig ko ang nangyari." Humakbang ito palapit. "Professor." "Teresa, hayaan mo akong tulungan ka." Ang pagtawag nito sa kanya ng professor ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng sakit at kahihiyan. Napaangat ang tingin niya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may biglang usbong na tapang. Ang tapang na dulot ng nasaktang karangalan. "Hindi ko kailangan ng awa ninyo, sir," sabi niya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit matatag. "Kaya ko po ang sarili ko." Tumalikod siya at naglakad palayo, bago pa man niya maipakita ang tuluyang pagguho ng kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang silid ng gabing iyon, nararamdaman niya na nasa dulo na siya ng lahat. Hindi na niya kaya. Ang pera ay mahalaga, ngunit ang kanyang dignidad ay hindi mabibili. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang ballpen. Nagsimula siyang magsulat. "Mahal na Sir at Ma'am Soriano, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon." Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusulat, napatingin siya sa litrato ng kanyang mga anak sa ibabaw ng mesa. Ang tatlong nakangiting mukha. Ang kanilang mga pangarap. Ang Jollibee na hinihiling ng bunso. Ang bagong sapatos na kailangan ng panganay. Bigla niyang nilukot ang papel sa kanyang kamay. Mahigpit. Hanggang sa ang mga buko ng kanyang daliri ay namuti. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong pinunit. Pira-piraso. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Magtitiis siya. Para sa kanila. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng papel, narinig niya ang mga boses mula sa labas ng kanyang silid. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ito ay ang mag-asawa, nag-uusap sa may hardin. Boses ni Ma'am Carmen, malamig at may pagtatagumpay. "Bukas na bukas, may ibibigay sa akin ng investigator. At makikita mo, Ricardo, na tama ako tungkol sa kanya." Nabitawan ni Teresa ang mga piraso ng papel. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Isang investigator. Inimbestigahan siya. Ang lahat ng kanyang mga sikreto, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kahihiyan. Lahat ay malalaman na. Bukas, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang hatol ng kamatayan. Ang pag-asa na kanina lang ay pinilit niyang buuin ay gumuho na ng tuluyan. Tagumpay. Ito ang lasa ng mamahaling alak na dahan-dahang iniinom ni Carmen sa loob ng kanyang eleganteng home office. Nakaupo siya sa kanyang leather na silya. Ang mga paa ay nakapatong sa isang ottoman at hinihintay ang pagdating ng sobre na magiging katapusan ng lahat. Sa wakas.
Matatapos na ang sakit ng ulo na dulot ng babaeng yon, narinig niya ang doorbell. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na yon. Pinapasok ng isa pa nilang katulong ang isang lalaking nakasuit na nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Walang salitaan. Isang tango lang at umalis na ang lalaki. Hawak ang sobre. Naramdaman ni Carmen ang bigat nito. Bigat ng mga sekreto. Bigat ng kapangyarihan. Umupo siya muli sa kanyang silya. Inilapag ang kopita ng alak at dahan-dahang pinunit ang selyo ng sobre. Inaasahan niyang makakita ng mga police records. Marahil ay kaso ng pagnanakaw sa mga dati nitong pinagtrabahuhan o baka naman ay isang mas madilim na sekreto. Ano man iyon, handa na siya. Inilabas niya ang isang makapal na pliego ng mga papel. Sa unang pahina, mayroong isang litrato ni Teresa. Isang litratong malinaw, hindi tulad ng pagod at payat na hitsura nito ngayon. Sa litratong yon siya ay nakangiti, may talino sa kanyang mga mata. Sa ilalim nito ay nakasulat, Castro, Teresa's Profile. Sinimulan niyang basahin, ang isang kilay ay bahagyang nakataas. Educational background, University of the Philippines, BA Literature, magna cum laude. Napakunot ang noo ni Carmen. Magna cum laude, Master of Arts in Philippine Literature, Doctor of Philosophy in Literature. Ang pagkunot ng kanyang noo ay lalong lumalim. Ito ba ay tama? Baka nagkamali ang investigator. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, nilaktawan ang mga detalye ng edukasyon at pumunta sa professional history. Employment History, 2005-23, Professor, Department of Filipino and Philippine Literature, De La Salle University. Notable Achievements, Palanca Award for Literature, Essay, 2012, National Book Award, Literary Criticism, 2015, natigilan si Carmen. Ang mga pangalan ng parangal, ang pangalan ng universidad. Pamilyar ang mga ito. Ang pangalang Professor Teresa Castro ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang multo mula sa nakaraan. Naalala niya, noong sila pa ni Ricardo sa kolehiyo, madalas nilang pag-usapan ang isang sikat at mahusay na propesor sa panitikan. Si Professor Castro, hindi. Imposible. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig ng bahagya. Mabilis niyang binuklat ang mga susunod na pahina. Ang mga ito ay hindi mga police records. Ito ay mga kopya ng mga artikulo sa dyaryo at journal. Professor Castro, isang hiyas ng panitikang Filipino. Ang husay ni Dr. Castro sa paghimay ng ating kultura. Kasama ng mga artikulo ay mga larawan. Mga larawan niya sa mga komperensya, sa mga book signing, habang tumatanggap ng mga parangal. Ang babaeng nasa mga larawan ay pareho, ngunit ibang-iba. Puno ng buhay, kumpiyansa, at dignidad. Paano? Ano ang nangyari? Ang sagot ay nasa mga huling pahina ng ulat. Marital status. Legally separated from Marco de Guzman. Whereabouts unknown. Financial background. Subject of multiple civil cases for unpaid debts. Foreclosure of family home. Declaration of bankruptcy in 2024. Investigators' notes. Subject's financial collapse is directly linked to estranged husband Marco de Guzman, who allegedly coerced her into signing multiple loans for a fraudulent business venture. De Guzman disappeared with the funds, leaving Castro to face all financial liabilities. Nabitawan ni Carmen ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kwento ay malinaw na ngayon. Isang kwento ng pagtataksil, ng panloloko, ng isang buhay na ninakaw. Ang babaeng ito ay hindi isang magnanakaw. Isa siyang biktima, isang babaeng may mataas na pinag-aralan, isang iginagalang na iskolar na ibinagsak ng isang taong pinagkatiwalaan niya. At pagkatapos, sa ilalim ng lahat ng papel, may isang huling litrato. Hindi ito isang opisyal na larawan. Ito ay isang surveillance photo na kinuha ng investigator. Si Teresa, sa kanyang araw ng pahinga,
Nakaupo sa isang bangko sa isang pampublikong parke. Kasama niya ang kanyang 3 anak. Nakatingin siya sa bunso niyang anak na masayang kumakain ng ice cream at sa mukha ni Teresa, sa kabila ng pagod at hirap, ay mayroong isang ngumang ngiti. Isang nangiting dalisay at puno ng pagmamahal. Tinitigan ni Carmen ang litratong yon, ang ina at ang kanyang mga anak. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang babaeng nasa larawan ay hindi na si Teresa, ang katulong. Hindi na rin si Professor Castro, ang henyo. Siya ay isang ina. Isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kahit na ang ibig sabihin nito ay lunukin ang sariling pride, magtrabaho bilang katulong at kumain ng tira mula sa basurahan. Biglang bumalik sa isip ni Carmen ang alaala ng batang babae sa labas ng panaderya. Ang batang iyon ay siya, ang gutom, ang kahihiyan, ang desperasyon. Alam niya ang lahat ng iyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak si Carmen Soriano. Hindi dahil sa galit o selos, umiyak siya dahil sa pagkaunawa at sa bigat ng isang napakalaking pagkakamali. Pumasok si Ricardo sa silid, handa para sa isa na namang pagtatalo. Carmen, anong nangyari? Nakita niya ang mga papel na nakakalat sa sahig. Nakita niya ang kanyang asawa, nakaupo ng tuwid. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Itinaas ni Carmen ang kanyang tingin at ang nakita ni Ricardo sa mga mata nito ay hindi galit. Ito ay isang bagay na ganap na bago, isang bagay na nasira at nabasag. Nagkamali ako, Ricardo. Sabi niya sa basag na boses. Sobrang nagkamali ako. Napatanga si Ricardo sa kanyang asawa. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ngayon lang niya nakitang ganito si Carmen. Wasak, mahina, at walang bakas ng pagiging arogante. Ang babaeng palaging may kontrol sa lahat ng bagay ay tila nawalan ng lahat ng lakas. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot si Carmen. Itinuro lang nito ang mga papel na nakakalat sa sahig. Yumuko si Ricardo at pinulot ang unang pahina, ang profile ni Teresa. Napatingin siya kay Carmen, naguguluhan. Pinahanap mo siya ng investigator? May bahid ng galit sa kanyang boses. Tumangulang si Carmen, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Basahin mo, utos nito sa mahinang boses. Basahin mong lahat. At binasa nga niya. Sa bawat pahina, sa bawat artikulo, sa bawat detalye ng ulat, nararamdaman ni Ricardo ang pagkabigla na unti-unting napapalitan ng pamilyar na paghanga at pagkatapos ay ng matinding kalungkutan. Nakita niya ang buhay ni Professor Castro na nakalatag sa mga papel, ang tagumpay, ang talino, at ang biglaang pagbagsak. Ang kwento ng panloloko ng asawa nito ay mas malala pa sa kanyang inaakala. Ito ay hindi lang pag-abandona. Ito ay isang kalkuladong pagsira sa buhay ng isang tao. Nang matapos niyang basahin, naupo siya sa silya sa tapat ni Carmen. Ang galit niya sa kanyang asawa ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malalim na awa para kay Teresa. Ngayon alam mo na, sabi ni Carmen, ang boses ay halos paus na. Lahat ng ginawa ko, lahat ng pagtrato ko sa kanya, ginawa ko yun sa isang taong tulad niya. Carmen, hindi. Putol nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay pula at puno ng pagsisisi. Huwag mo akong pag-aani ng loob, Ricardo. Alam ko ang ginawa ko. I treated her like she was nothing, like she was garbage, at habang ginagawa ko yun, siya pala. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Napayuko na lang ito at muling umiyak. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal nang kinikimkim ni Ricardo ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa. Lumipat siya ng upuan at tumabi sa kanyang asawa. Hinawakan niya ang mga kamay nito.
malamig. "Bakit, Carmen?" Tanong niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. "Bakit ka ganyan katakot na mawala ang lahat ng ito?" Umiling si Carmen na parang ayaw sagutin ang tanong. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Ang boses ay nanginginig. "Dahil alam ko kung anong pakiramdam ng walang-wala." Pag-amin niya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita tungkol sa nakaraan nito. "Hindi ko laging naranasan to, Ricardo. Ang mga damit, ang mga party, ang pera. Lumaki ako sa isang bahay na ang dingding ay may butas. May mga gabi na tubig lang ang hapunan namin. Natutulog akong naririnig ang pag-iyak ng nanay ko dahil wala kaming pambayad sa upa." Tumingin siya kay Ricardo. Ang mga mata ay puno ng sakit ng isang matagal nang itinatagong alaala. "Nang makilala kita, nang pumasok ako sa mundong ito, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik doon. Kaya lahat ng nakikita kong banta, gaano man kaliit, natatakot ako." "At nakita mo si Teresa bilang isang banta?" sabi ni Ricardo. Tumango si Carmen. "Nakita ko siya bilang isang lamat sa perpektong pader na itinayo ko. Pero mali ako. Siya ang salamin ng pinakamatindi kong takot. Ang mawala ang lahat dahil sa isang taong pinagkatiwalaan mo. At sa halip na tulungan siya, tinapakan ko pa siya lalo." Niyakap ni Ricardo ang kanyang asawa. Isang yakap na matagal na dapat niyang ibinigay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay silang nagkakaintindihan. Ang lahat ng kanilang mga away at hindi pagkakasundo ay nagmula sa mga sugat na hindi nila kailanman ipinakita sa isa't isa. "Hindi pa huli ang lahat," bulong ni Ricardo. "Maaari pa nating itama ito." Humiwalay sa yakap si Carmen at pinunasan ang kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang determinasyong hindi na nagmumula sa takot, kundi sa isang bagong tuklas na layunin. "Tama ka," sabi niya. "Hindi pa huli ang lahat." Umupo silang mag-asawa sa gitna ng mga nagkalat na papel, hindi na bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Ang kanilang battlefield ay hindi na ang isa't isa, kundi ang inhustisyang dinanas ni Teresa. "May mga kaibigan akong abogado," sabi ni Carmen. "Ang isip ay nagsisimula ng magplano. Maari nating tingnan ang mga kaso niya, ang mga utang. At ako," sabi ni Ricardo, "may mga koneksyon pa rin ako sa universidad. Alam kong may magagawa tayo." Tumingin si Carmen kay Ricardo at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita niya sa mga labi nito. Isang nangiting pagod, ngunit puno ng pag-asa. "Hindi lang natin siya tutulungan, Ricardo," sabi ni Carmen. Ang boses ay matatag na ngayon. "Ibababalik natin sa kanya ang buhay na ninakaw sa kanya." Kinabukasan maagang gumising si Teresa. Handa nang harapin ang kanyang paghuhukom. Naghahanda na siyang mag-impake. Ngunit sa halip na si Sir Ricardo na may dalang abiso ng pagpapaalis, si Ma'am Carmen ang kumatok sa kanyang pinto. Binuksan ni Teresa ang pinto. Ang puso ay nasa kanyang lalamunan. Handa na siya sa mga masasakit na salita. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay iba. Wala ang matalim na tingin. Wala ang mapanuyang ngiti. Ang mga mata ni Carmen ay may bakas ng kalungkutan at respeto. "Teresa," sabi ni Carmen sa isang boses na hindi pa niya narinig mula dito, mahinahon at seryoso. "Pwede ba tayong mag-usap? Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang babae." Pag-aalinlangan. Iyon ang tanging nararamdaman ni Teresa habang nakaupo siya sa isa sa mga mararangyang sofa sa sala ng mga Soriano. Katapat si Carmen. Ang eksena ay surreal. Isang linggo lang ang nakalipas. Sa mismong lugar na ito, siya pinaratangan ng pagnanakaw. Ngayon, inaalok siya ni Carmen ng isang tasa ng tsa. Ang mga kilos nito ay maingat at puno ng paggalang na hindi niya kailanman nakita dito. Hindi siya naniniwala.
Ito ay sigurado, isa na namang patibong. Isang mas sopistikadong paraan para pahirapan siya bago tuluyang palayasin. Hindi ko alam kung ano ang nalaman ninyo tungkol sa akin, ma'am. Simula ni Teresa, ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Pero handa na po akong umalis. Huwag! Mabilis na sagot ni Carmen at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang sinseridad sa mga mata nito. Teresa, Professor, alam ko na ang lahat at wala akong ibang masabi kundi patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay mas nakakagulat pa kaysa sa anumang akusasyon. Si Carmen Soriano humihingi ng tawad. Inilatag ni Carmen sa mesang salamin sa pagitan nila ang ulat ng investigador. Ipinahanap kita, oo. Pag-amin ni Carmen, hindi umiiwas ang tingin. Pero hindi ito ang inaasahan kong makita. Ang ginawa ko sa'yo, walang kapatawaran. Pinagdusahan ko ang sarili kong mga demonyo sa'yo at dahil doon, habang buhay kong pagsisisihan. Tinitigan ni Teresa ang mga papel. Ang kanyang buhay, ang kanyang kahihiyan, nakalimbag sa itim at puti. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagkatalo, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong sa kanya. Tapos na ang pagtatago. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng mga Soriano ay naging isang di inaasahang kanlungan. Ang pag-aalinlangan ni Teresa ay unti-unting napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ng pag-asa. Totoo si Carmen sa kanyang mga salita. Isang hapon, dumating ito kasama ang isang babaeng abogado, isa sa mga pinakamagaling sa bansa. Umupo silang tatlo sa dining table, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mga strategist. Based on these documents, Professor Castro, sabi ng abogado, may malakas tayong kaso para sa fraud laban kay Mr. De Guzman. At ang mga utang na ipinasa sa'yo, maaari nating i-contest sa korte. It will be a long fight, pero may laban tayo. Habang nagpapaliwanag ang abogado tungkol sa mga legal na opsyon, si Carmen naman ay nasa tabi. Nagbibigay ng sarili niyang mga opinyon, ang talino nito sa negosyo ay ginagamit ngayon para tulungan siya. Nakita ni Teresa ang isang ganap na ibang babae kay Carmen, matalino, determinado, at nakakagulat na may malasakit. Habang si Carmen ang nangangasiwa sa gulo ng kanyang pinansyal na buhay, si Ricardo naman ay tahimik na kumikilos sa ibang larangan. Isang gabi, tinawagan siya ni Ricardo. Professor, sabi nito sa kabilang linya, nakausap ko ang Dean ng Literature Department sa universidad. Naalala ka niya. Naalala ng lahat ang husay mo. May bakanting posisyon para sa isang guest lecturer sa susunod na semestre. Interesado ka ba? Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang universidad, ang kanyang tahanan, ang mundong akala niya ay tuluyan ng isinara para sa kanya. Pero, Sir, ang reputasyon mo ay ang pagiging isa sa mga pinakamahusay na scholar sa larangan mo. Sagot ni Ricardo, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Iyon lang ang mahalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon, naramdaman ni Teresa na humihinga siyang muli. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang balikat ay unti-unting gumagaan. Tinanggap niya ang tulong, hindi na bilang isang awa, kundi bilang isang tulay, pabalik sa buhay na dapat ay para sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng ilang mga libro sa silid-aklatan ng mga Soriano, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, walang halong pait na ngiti. Nakita ito ni Carmen na dumaan. Huminto si Carmen at ngumiti rin pabalik. Bagay sa'yo yan, sabi nito. Ang dating yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng natunaw. Nakatanggap si Teresa ng isang email, isang formal na imbitasyon para sa isang panayam sa universidad. Napatitig siya sa screen ng computer, ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap niya.
Totoo na ito. Nang araw ng kanyang panayam, habang nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na aparador, napagtanto niyang wala siyang maisusuot. Ang lahat ng kanyang mga damit ay luma, kupas, at hindi nababagay para sa isang propesor na gustong bawiin ang kanyang karera. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Carmen. May dalang ilang malalaking paper bag mula sa isang mamahaling department store. Inilapag niya ang mga ito sa kama ni Teresa. "Hindi ka pwedeng humarap sa kanila ng ganyan," sabi ni Carmen, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan nilang makita kung sino ang kaharap nila. Binuksan ni Teresa ang isa sa mga kahon. Sa loob, mayroong isang eleganteng blazer at isang pares ng bagong sapatos. Simple, professional, at puno ng dignidad. Tumingin si Teresa kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. "Ma'am Carmen, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat." "Huwag mo akong tawaging ma'am," sabi ni Carmen. Ang ngiti nito ay lumawak. "At ang tamang pasasalamat ay ang kunin mo ang trabahong yon." Tumingin si Carmen kay Teresa, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kapantay. "Para sa unang araw mo pabalik sa pagtuturo, Professor, ang amoy ng mga lumang libro at sariwang pinutol na damo, ang tunog ng mga tawanan ng mga estudyante at ang kampana ng unibersidad. Ito ang mga bagay na akala ni Teresa ay hindi na niya muling mararanasan. Ngunit ngayon, narito siya, naglalakad muli sa mga pamilyar na pasilyo ng kanyang dating tahanan. Bawat hakbang ay isang halo ng saya at kaba. Ang mga alaala ay bumabalik sa kanya, mga masayang debate sa klase, mga gabing ginugol sa library, ang respeto sa mga mata ng kanyang mga mag-aaral. Ngunit kasama ng mga iyon ay ang anino ng takot. Alam ba nila? Alam ba nila kung saan siya nanggaling sa loob ng huling 2 taon? Habang papalapit siya sa gusali ng kolehiyo ng malalayang sining, narinig niya ito. Isang bulungan. 2 estudyanteng babae ang nag-uusap malapit sa isang pasilyo. "Siya ba yun?" sabi ng isa. "Yung bagong lecturer? Narinig ko sa tsismis, nagtrabaho daw siyang katulong." "We, seryoso? Professor tapos naging katulong? Kawawa naman." Sagot ng isa pa. Ang boses ay may halong awa at hindi makapaniwalang paghusga. Napatigil si Teresa. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang maliliit na karayom. Ang kahihiyan na akala niya ay naiwan na niya ay muling bumabalik. Gusto niyang tumalikod, tumakbo palayo, at magtago. Ngunit pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang mga anak, ang determinasyon sa mga mata ni Carmen, ang tiwala sa boses ni Ricardo. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Hindi na. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglakad. Ang ulo ay mas mataas ng kaunti kaysa kanina. Nang pumasok siya sa malaking lecture hall, naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya. Ang bulungan ay mas malakas ngayon. Nakita niya ang pagtataka, ang awa, at ang pag-usisa sa kanilang mga mukha. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang isang bagay na makakapitan, at natagpuan niya ito. Sa pinakalikod na hanay ng mga upuan, malapit sa pinto, nakaupo ang 2 tao. Si Ricardo at Carmen. Hindi sila nakatingin sa kanya ng may awa. Nakatingin sila sa kanya ng may paghanga at suporta. Si Ricardo ay bahagyang tumango. Isang tahimik na mensahe ng "kaya mo yan." Si Carmen naman ay ngumiti. Isang nangiting nagpapahiwatig ng lakas. Ang kanilang presensya ay parang isang baluti na bumalot sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, lumapit sa lectern, at inilapag ang kanyang mga tala. Ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang mga estudyante isa-isa. Ang lecture hall ay unti-unting tumahimik. "Magandang umaga," simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula.
ngunit unti-unting nagiging matatag. Ako si Professor Teresa Castro at ang lecture natin para sa araw na ito ay hindi tungkol sa panitikan. Isang mumunting bulungan ang muling narinig. Ito ay tungkol sa mga kwento, pagpapatuloy niya, ang mga kwento na bumubuo sa ating pagkatao. May mga kwentong isinusulat natin para sa sarili natin at may mga kwentong isinusulat ng buhay para sa atin. Naglakad siya palayo sa lectern, mas malapit sa kanila. Sa loob ng halos 20 taon, ang kwento ko ay tungkol sa isang propesor, isang iskolar. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, ang kwentong yon ay biglang binago. Ang buhay ay sumulat ng isang bagong kabanata para sa akin. Isang kabanatang puno ng pagkawala, pagtataksil at kahirapan. Tumingin siya ng diretso sa mga estudyanteng nagbubulungan kanina. Totoo ang mga narinig ninyo. Ako ay naging isang kasambahay. Naglinis ako ng bahay ng ibang tao. Naghanda ako ng kanilang pagkain. Ginawa ko ang lahat ng iyon para mabuhay ang 3 kong anak. Ang buong silid ay nabalot ng ganap na katahimikan. Walang nangahas na gumalaw. Sa loob ng mahabang panahon, sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Ikinahiya ko ang kabanatang iyon ng buhay ko. Itinago ko ito. Ikinatakot ko na ito ang magiging basihan ng pagtingin ng tao sa akin. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako rito sa harap ninyo, napagtanto ko na ang kabanatang iyon, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil hindi ito kwento ng kahihiyan. Ito ay kwento ng pagtitiis. Ito ay kwento ng lakas ng isang ina. Ito ay kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa uri ng kanyang trabaho, sa dami ng kanyang pera, o sa taas ng kanyang posisyon. Ito ay nasusukat sa kung paano siya bumangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. Ang aking nakaraan ay hindi ang aking kahihiyan. Ito ang aking lakas. At ito ang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang araw ay palaging sisikat. Nang matapos siya, ang katahimikan ay nanatili pa ng ilang segundo. At pagkatapos, isang estudyante sa harap ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong lecture hall ay umalingaw-ngaw sa isang malakas at taos-pusong palakpakan. Pagkatapos ng klase, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang batang babae ang lumapit sa kanya. "Professor," sabi nito, "salamat po. Salamat po sa pagbabahagi ng kwento ninyo." Ngumiti si Teresa, isang ngingiting totoo at malaya. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya sina Ricardo at Carmen na naglalakad palayo, magkahawak kamay. Hindi na nila kailangang manatili. Alam nilang kaya na niya. Naiwan siyang mag-isa sa tahimik na lecture hall. Hinaplos niya ang makinis at malamig na kahoy ng lectern, ang lugar na ito. Ang kanyang lugar. Isang boses ang nagsalita sa kanyang isipan. Hindi na puno ng takot o kahihiyan, kundi puno ng kapayapaan at pagtanggap. Ako si Professor Teresa Castro at ito ang aking kwento.